Okay, good morning. So, another good day, and as you can see, nag-umpisa na yung negative temperature dito sa amin sa Manitoba, sa Winnipeg. Kaya, look at this, oh. Nag-i-start nang mag-frozen up yung mga bagay-bagay dito. And ito, nagiging madulas na. So, isa sa mga tasks na gagawin ko for today, liligpitin ko na tong mini sala namin dito sa Labaws, yung outdoor. Tapos I'll try to clean up those leaves, kasi nga bago pa pumatak yung snow, kasi kapag hindi ko nalinis yung mga yan, magfo-frozen up yan. So mahirap nang tanggalin, mahirap nang i-blow. Umpisa na nga yung malamig na panahon dito, and yung oras namin dito is mas mabilis nang dumilim. So most likely mga 5 o'clock, medyo padilim na. Sunset is 5 o'clock, tapos sisikat yung araw ng mga 7:30 in the morning. At ayan, yan na, ito na yung winter, malapit na matapos yung fall, and ramdam na namin. And actually late na nga rin yung pagdating ng snow dito sa Manitoba. Usually pag mga ganitong panahon, nararamdaman na namin yung temperature, mga dapat nasa -7 na kami, pero ngayon pa lang mag-uumpisa, pa -1. I'll take this opportunity to change all those HVAC filter para, alam mo yun, kasi ito na yung routine, talagang pinapalitan yung mga filter. Kaya yun ang gagawin ko ngayon. Bibili ako ng filter, tapos may project ako dun sa baba, yung lalagayan ng mga jacket, kasi sobrang dami ng jacket dun sa baba. So punta naman ako ng Home Depot to check something. Kung may makikita, mabuti. Kung wala, edi better luck next time. Hinatid ko si Aisha ng kaninang umaga sa work niya, tapos itong sasakyan na to, hindi ko nalalagyan ng trapal, hayaan ko na lang muna na ganyan. So mas ginagamit namin yung isang sasakyan, yung CRV, kasi nga mas matipid sa gasolina. Ito, ginagamit ko lang to kapag ako ay papasok ng work at si Aisha may pasok din. So pag wala siyang pasok, or pag ako walang pasok, mostly ako yung gumagamit ng isang sasakyan para to run the errands, kasi mas tipid nga yun sa gasolina. So yan, punta muna ako, bibili ako ng HVAC filter. You'll always remember. Okay, galing ako rito sa Home Depot. So ito, bumili ako ng stick na rounded, and this is 7 feet, so enough na to para gamitin ko sa gagawing sampayan ng mga winter jacket dun sa basement. Guess how much is this? This is around $23 itong stick na yan. So ganun kamahal. Lahat yan bibili lang dito sa Home Depot. So okay, so ganito kalaki yung filter ng aming HVAC. I think yung iba na nakita na kung gaano kalaki yun. So ito yung papalitan. So if ever na nandito kayo sa Canada, I think it's the right time na magpalit kung hindi pa kayo nakappalit ng mga filter ninyo. Especially magpapalit na yung weather, di ba? So at least another year. Itong ganito kalaki na filter sa HVAC, sabi dito, its maximum service life is 12 months. I think yung sa akin napalitan ko for 2 years na. Papagalitan na naman ako ni Aisha. So halika, palitan na natin siya. Papalitan na namin dito, nasa basement. Nandumi. So ito yung, I think ito yung aming yun. Look at that. Kailangan na pala talaga siyang palitan. So yan lang, hihilahin mo lang yan eh. Hilahin lang to. Yan.
Dumi. Ang dumi, oh. Look at that. Sobrang dumi. Malikabok. At ito na yung papalit natin. Siyempre. Para medyo mabango-bango na. Papasok ko lang yan dito. Airflow. So, just follow. So, sabi... So airflow, susundan ko lang yon. So ito pag ganito ako mukhang hindi pa yata kasya. Hindi kasya yan. Yan, oh. Yan, okay na. Grabe, ang bilis ng oras. Parang kanina lang alas 9, ngayon mag-aalas 4 na ng hapon. And right now, nandito ako sa may work ni Aisha. Pipigapin ko siya ngayon kasi nga hindi available si Ate Sel, hindi sila magsasabay ngayon. So yan. So dito mamimili ka lang ng gusto mong routine. So ano lang to, pasimplihan ng buhay dito sa Canada, and yan lang. Naantay ko lang siya rito. Tapos marami akong ginawa kanina, as in tinapos ko yung sampayan, parang sampayan dun sa basement kasi nga sobrang dami ng mga jacket namin na naipon na. Kasi dito nga 'di ba sa Canada, 4 season. So every 3 months kailangan mo magpalit ng jacket, kailangan mo magpalit ng attire. Every 3 months, depende sa season, lalong-lalo na rito, paiba-iba. Minsan, hindi mo matansya kung mag-i-snow, malamig, mainit. Minsan sa isang araw, lahat nandoon. Kaya dapat ready ka lagi, and yung mga jacket namin, ayun, naiipon. So, parang kulang isang kwarto para lang dun sa mga lalagyanan ng jacket. So, hindi pa nga tapos parang sobrang dami pa. And yan. Yun yung ginawa ko, doon ako totally na busy. Maraming nga palang salamat dun sa mga nagko-comment ng video, lalong-lalo na sila yung family ni Ricky. Yan, maraming salamat. Ganon din yung sa mga bumati sa mga sa birthday, sa nakaraang video, maraming salamat sa inyo. And yung paunti-unting mga video ito, nagpa-practice ako ulit na mag-vlog kasi nga sobrang tagal, parang tinatamad na talaga ako mag-vlog. O hindi naman tinatamad, pero parang kulang talaga yung oras para mag-edit ng vlog, kaya pasulpot-sulpot na lang yung mga videos. Pero papasalamat ako kasi kahit paano may nanonood pa rin, and salamat sa pagsubaybay. And sa akin naman tuloy-tuloy na lang natin tong video na to, kahit na kung ano na lang yung maipakita ko sa inyo, pagtiyagaan nyo na lang din. And when it comes sa immigration naman dito sa Canada, kung ako yung tatanungin ninyo, sobrang daming pagbabago. Pero ang isa sa mga pinaka-tip ko para sa inyo talaga is really aralin nyo pa rin yung Express Entry Program. Kasi at the end of those pathways, lahat ng mga pathways papunta rito sa Canada, if you really want to become a permanent resident, it all goes in one program. Dadaan lang yan lahat para dadaan yan lahat sa Express Entry Program sa pagiging permanent resident. Yung mga sub-pathways, lahat yan dadaan yan sa Express Entry Program, and that is something na na-discuss na natin from before. And yung pa rin naman, it all matters right now is to have yung CRS, yung Comprehensive Ranking System scoring, na kung saan your points will dictate your permanent residency dito sa Canada. So regardless kung anong pathway yan, good luck sa mga susubok, and for sure meron kayong babagsakan. Basta wag nyo lang sukuan ng buhay dito sa Canada or yung pangarap nyo sa Canada. Kasi and pagdating mo naman dito sa Canada, ikaw naman ang magdidesisyon sa buhay mo, hindi ibang tao.
And ikaw rin ang pipili kung paano ka maging masaya dito sa Canada, hindi ibang tao. Piliin mo maging masaya ng naayon sa kagustuhan ng pamilya at ng puso mo. Hello? Beb, Oh, Beb, nasaan ka? Harap ba? Sa likod o sa harap? hindi, nasa harap ako, syempre. Harap. Okay. Oh, ayaw na kitang pinapahirapan na maglakad-lakad. Thank you. Beb, ayusin mo naman yung washing machine. Naiinis na ako. Oh, sige mamaya. Tingnan natin. May bubuksan ka dun eh. Tapos naiinis kasi ako pagka ang daming lumot-lumot. So, binabasa ko, sabi nila may something daw yun. Parang may lilinisin ka lang na ano. Oh, sige, tignan ko mamaya. Oo, kasi nabubusit na ako, bibili akong bago. Sige ka, mababawasan pa yung Mayabang ka. credit card mo. Mayabang ka. Halika na, lumabas ka na. Andito na ako. Sige, sige. Naiinis ako. Sige, Sige, mamaya, kukumpunihin ko yung washing machine. Pambihirang buhay. Oh, ayan may gagawin na naman pala ako. Mag-ano ako ng washing machine. Tingnan natin kung ano magagawa ko. Oh, yan wala na. Wala na yung mga dahon-dahon dyan sa puno namin. At ang aming heater, yan, gumpisa ng bumuga. Sobrang kulang ng oras ko ngayong araw na to. At kahit ito, hindi ko pa siya nagawa kanina. As in, sobrang kulang. So, it's around 5 o'clock in the afternoon. And yan, paumpisa ng padilim. So maraming salamat sa pagsubaybay. Maraming salamat sa mga nanonood ng mga videos, kahit yung mga pasimple-simpleng normal na buhay dito sa Canada. So we'll see you on to the next one. Makitrip at makitravel dito sa buhay sa Canada. And we'll see you on to the next video. Peace!